Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong. Samahan niyo po ako, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, itong mga representative at party list, mga congressman, di umano mga tambay, ay talagang ang tingin nila sa sarili nila ay mga tupa mga tambay. Sila na ang pinakamatino, pinakamalinis, at walang bahid korupsyon sa ating pera mga tambay. Yung sinabi po ng Vice President, na real talk po kasi sila eh. Patama po sa kanila yun eh, di ba? Unang-una, God save the Philippines. Ano pa sabi ng Vice President? Mas masakit pa ang iwanan ka ng jowa mo. Ng jowa mo, mas masakit pa kaysa ma-impeach ka ng walang kakwenta-kwenta na mga congressman o representative. Walang kakwenta-kwenta. Mas masakit pa ang iwanan ka daw ng jowa, mga katambay. Nasaktan po rito. Nasaktan po ang mga congressman, lalo-lalo po ang akbayan. Akbayan na mga salot po. Salot po yata ito ng ating bansa, mga katambay. Wala po tayong nakitang ginawa nito sa napakatagal na panahon. Panahon pa ng kanilang puno na pinagpahinga na po ang puno nila, di ba? Yung leader po ng CPP-NPA, di ba? Pinagpahinga na po. Ito po, sila po ang natira, mga kababayan. At nanggagalaitin pa sa Vice President, mga kababayan. Pakinggan po natin to si Representative Percy ng Akbayan, si Percy Serdanya, mga tambay, at mga ilang congressman. Pakinggan po natin itong mga ulupong na ito na tinatawag po at mga crocs o buhaya di umano, mga kababayan. Gusto kong sabihin kay VP Sarate, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Tumaas ang kilay ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa anyay tila pagsasantabi ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Si Sendanya ang endorser ng unang impeachment complaint na inihain sa Kamara noong December 2024. Hindi rin matanggap ng mambabatas ang pahayag ng pangalawang Pangulo kasunod ng pag-endorso ng Kamara sa Senado ng 7 articles of impeachment. Sa kanyang pahayag, ang tanging tugon ni VP Sara sa reklamong impeachment, mailigtas ang Pilipinas. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. She's not taking it ika nga seriously, and that's her right, no? At bigay natin sa kanya yon, no? In how she looks at things and how she looks at that particular complaint. Hindi naman natin siya pwedeng masabihan o madiktahan kung ano yung dapat niyang pakiramdam. Ang Makabayan Black lawmakers kinonde na rin ang tila pagmamaliit ni VP Duterte sa isyu ng impeachment. Lalo na ang hirit ni VP Duterte na mas masakit pa umanong iwan ng kasintahan kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi katulad ng paghiwalay ng magkasintahan ng impeachment, kundi seryosong usapin ang pananagutan sa taong bayan at pagwawaldas ng pera ng bayan. Kaya para sa mga kongresista, dapat mapapanagot si VP Duterte sa anilay paglabag nito sa konstitusyon sa pamamagitan ng impeachment at hindi nila ipinapanawagan ang pagbibitiw nito sa pwesto. Kaya tayo nag-file ang impeachment complaint because we want her to be convicted. Dahil ayaw natin na magkatakbo pa siya muli sa isa pang public position. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Nakita nyo, kakapal na muka, napakakapal na muka. Itong mga salot na ito sa lipunan, mga kabayan. Komento na inyong lingkod. Mga salot po ito eh. Ano po ba nagawa sa atin ito? Itong mga grupo na ito. Itong ACT Teacher Party List, Akbayan, Gabriela, Kabataan, at marami pang iba yan, mga tambay. Napakarami pa. Ano po nagawa nila sa atin? At hindi naman po mananalo yan eh. Sa totoo lang, never manalo po yan na representative o congressman kung walang party list. Sa party list lang po nakasandal yung mga tao na yan. Yung mga katulad dito ni Percy Serdanya, sila Franz Castro. Never pong manalo yan. Yung mga klase po ng pinaglalaban nila. Pumapatay po ang kanilang sinusuportahan, di ba? Pinapatay po niya, grupo po, yung mga sinusuportahan po niya, mga tao na yan.
Yung mga CPP, NP, NDF, sino po ba ang mga pinapatay niyan sa pinaglalaban nila? Di po ba? Pilipino. Mga kasundaluhan natin, kapulisan. Ang napakarami po nilang nabiktima, mga kababayan. Kasama pa po yung dati po, yung grupo po na Alex Bungkayaw Brigades, di ba? Si grupo po nila Paduano, mga tambay. Ano po ang naibigay po sa atin niya? Ikumpara po natin sa mga Duterte. Sige nga. Ang mga Duterte naglilinis po ng katulad nila. Yung grupo nila, nililinis po. Dahil po salot sa ating lipunan ang mga taong ito, mga kababayan. Komento ko po. Hindi mo masama magkomento, mga kababayan. Dahil wala naman tayo nakikita progresibo sa mga taong ito. At ano po ba ipinaglalaban ito? Unang-una, pera-pera po ito Pera-pera. Naturingang akbayan. Nasaan ang pagiging akbayan mo? Makabayan black, akbayan. Nasaan? Kung hindi ba kayo maggago Hindi ba magago, tangat bobo itong mga tao na ito? Gagamit-gamit kayo ng makabayan, akbayan, at kung ano-ano pang ginagamit ninyo para sinasabi nyo kayo sa bayan. Samantalang yung napapalibutan kay riyan ng isang damukal na issue ng korupsyon. Di po ba? Nasaan ang pagiging makabayan nyo at akbayan nyo? Mga hindot kayo. Di ba? Itong mga gago na ito. Ang naniniwala na lang sa inyo, yan, yung nakikinabang din sa pera ng bayan, mga bayan, itong mga tao ito. Ano ang kredibilidad ng isang Percy Serdanya? Ano ang kredibilidad dito kumpara mo sa isang vice president? Sige nga, itong grupo na ito na sumusuporta sa mga kaliwa, ang ipinaglalaban ay karahasan yata. Pati ang ating mga anak pilit pong kinukuha, dinudoktrinahan ng maling paniniwala nila. Di mo ba, mga kababayan? Kaya dito sa nasaktan po kasi sila. Dahil ang Vice President, alam po ang proseso ng batas. Yung ginawa po nila, moro-moro. Ginawa lang po nila itong pantakip. Tinatakpan po kasi nila kasama itong akbayan na ito sa ginagawa nila, kabalbalan. Sa ginagawa nila sa pera natin kasama yung grupo ng Makabayan Black. Yung pera natin, hindi nila ngayon maipaliwanag kung sino. Sino kaya? Di po ba? Sino-sino. Sa bagay, marami naman yan dahil nakita naman po natin. Nagsama-sama na po sila. Di ba? 200 plus yan. Kasama po yan, grupo na yan. At kasama na rin po ang party list ng nakakalungkot lang po. Pati ba naman party list ng OFW? Sumama na rin sa mga kagaguhan ito. Di ba? Ito po, nakita niyo po ang mga kredibilidad nitong mga tao na ito. Akbayan, teacher, yung ACT teacher, party list ni Franz Castro na convicted ng child abuse. Kasi takot na takot po itong mga ito Dito lang po ito maingay. Dahil po, kasama Kaya po maingay ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mga takot ito. Takot kasi dahil malapit na silang mabuhag. Malapit na po silang mademolish noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, nakabalik na naman sila dahil nagkampi-kampi po sila Kitang-kita naman po natin, wala na pong kalaban ngayon ang gobyerno natin. Pati po ang sumusuporta sa CPP, NP, NDF ay magkakaalyado na po yata sila. Nakikita na po natin Sila na po ngayon ang mga maaangas. At sila na rin po nagpapa-impeach. Sila na nag-i-impeach sa halal ng bayan na mahigit 32 million. Di ba? Ganon po katindi ang gobyerno natin ngayon. Hindi mo malaman kung ang gobyerno natin ay makakaliwang grupo. Makakaliwang grupo na rin yata ang ating gobyerno. Mas sinusuportahan nila na nakapagpapa-impeach ang makakaliwang grupo. Mga supporters ng CPP, NP, NDF. Mga katambay, sila ang nagpapa-impeach. Nakakahiya. Nakakahiya ang ating gobyerno ngayon, mga tambay. Ganito po pala sila maglinis. Maglinis ng problema ng bansa. Yung mga dumi, yung mga salot, mga dumi, pinananatili ngayon nila. Kaalyado pa yata nila, mga kabayan. Nakakalungkot lang, Dahil nga dito sa ginagawa nilang demolition job sa Vice President, dahil nga po ayaw na nilang mawala sa kanila yung kapangyarihan. Dahil nga dito sa pera. Puro pera. Mga tambay, pera, kapangyarihan, may bonus pang droga. Tapos,
Dadaanin ka ng mga itong mga party list na walang kakwenta-kwenta. Mga salot, mga gago, mga bobo. Bobo na lang ang mga Pilipinong mapapaniwala nitong mga taong ito, mga kababayan. More than 50 years, ano nahita natin dito sa grupo na ito? Sige nga, magbigay nga kayo, mga katambay. Magbigay nga kayo ng kapaki-pakinabang na naibigay sa atin itong mga taong ito, itong grupo na ito, itong party list na ito, itong mga ito. Ano mga proyekto nito, programa? Ang nakikita natin mga programa, puro pera. Nagkakamal sila ng pera dahil lang sa pirma. Pirma pa lang yan. Lalo na nung pabagsakin ng mga Duterte. Ano sabi diyan? Kahit si Pulong, malaki ang bayaran diyan. Para lang diyan tumayo ka ng Quadcom daw at Tricom. Ngayon, pati pirmahan. At magkano kaya rin ang lagayan doon sa mga bakante o blanco na ginawa nila sa Bicameral Conference Committee Report. Na pinirmahan ng Pangulo, na sinasabi ng Pangulo, ang GAA, yung General Appropriation Act, ay wala daw pong blanco siyang nakita dahil inisa-isa niya raw po, mga tambay. Kaya nga po yung GAA na pinirmahan ng Pangulo, ano na tawag natin dyan? Gago na. Gago. Hindi na GAA, mga tambay. Ibang klase. Ngayon, buti na lang, mga tambay. Buti na lang hindi po nagpapabaya ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President ay hindi po corrupt. Dahil ang Vice President po at ang dating Pangulong Duterte, sila na lang po ang natitira po at mga kaalyado po nito. Ang natitira na lang, nagmamahal po sa ating bayan at syempre po sa ating kaperahan, na kung gahasain nila ang ating kaperahan, kung talagang walang hiyain nila ang ating kaperahan, mga tambay, talagang pinagpaparti-partihan yata, mga kababayan, ibang klase. Kaya nakita niyo po, mga congressman, bilang na po kasi araw nito Bilang na, mga katambay. At talagang tiniming po nila, timing, mga kababayan, timing na timing. Matalino po ang mga Duterte, lalo ang Vice President. Ano sa tingin niyo? Didire-diretsuhin, mag-aklas ng mga Duterte para ano? Kung sinabi niyo para mag-aklas dahil i-impeach ang Vice President, tinapat nyo pa ng halalan dahil wala kayong panalo sa halalan. At syempre, babantayan ito ng Vice President ang ating COMELEC. At hindi lang ang Vice President ang magbabantay dyan, taong bayan ang magbabantay dyan. Dahil nga po, sinusuka na kayo. Sinusuka na kayo ng taong bayan, itong mga politiko na ito, na walang kasilbi-silbi. May silbi lang ang mga politiko na ito sa pera yata. Sa pera lang po natin nagkakasilbi ang mga taong ito. Lalo-lalo ito yung grupo ng Makabayan Black, mga tambay. Nagkandang nguwi na nga. Sa sobra yata ng dami ng pera kakapirma nitong Representative Percy Serdanya na ito. Itong si Sir Serdanya na ito, mga tambay. Nagkanguwi na, mga kabayan, sa dami yata ng pera. Yumaman na. Yung mga dating nasa karsada, nag-aaklas, nagwewelga. Ngayon, napakayayaman na po, mga tatambay. Ibang klase po. Party list po yan. Diyan ka magtataka, yumaman na yumaman. Akbayan, matambay. Puro makabayan yan. Bilang na, mga tambay, maging matalino na po tayo, mga kababayan. Itong mga party list na ito. Huwag na po natin tangkilikin ito, mga ito. Mga congressman na ito. Puputok po ito. Putok na po ito. 200 plus po ang mga congressman na pumirma. Kasama po ang mga party list. At nakakasama nga po dyan ang OFW party list, mga kababayan. Ibang klase. Kaya po, itong mga ito, talagang nakita nyo po, easy-easy lang ang Vice President. Yung sinasabi ko nga hindi po gagawa ng mabigat na aksyon ang mga Duterte dahil matatalino yan. Bakit ko nasabi? Komento ko. Dahil kung mag-aaklas po sa panahon ngayon ang Vice President at dating Pangulong Duterte, di ba? Unang-una, ano po gagawin yan? Dahil gamit na gamit po ang pera natin. Gamit na gamit po pera ng bayan Gamit na gamit po sa pamumulitika. Wala namang proyekto Puro groundbreaking. Mga groundbreaking po. Pag natapos naman, dinatangay pa ng baha pagtapos na. Ganun po ang nangyayari sa pera natin ngayon. Groundbreaking, tatapusin. Pag natapos na, tatangayin at sisirain na ng tubig at hangin at baha. Yan po ang proyekto natin ngayon, mga kababayan. Sa trillion na budget natin.
At yung sinasabi ko nga, kaya po, tiniming nila, malapit ng halalan, timing na timing, unang-una para pagtakpan ang issue ng Bicameral Conference Committee report, itong BICAM na ginawa nila. At yan naman po ay nakatutok si Attorney Vic dyan at si Congressman Ungab at dating Pangulong Duterte. Kakasuhan po yan, mga kababayan. At yung sinasabi ko nga po, para hindi malayo na mag-declare sila ng martial law. Lalo kung gugulo. Di ba timing na timing? Pwedeng magdeklara po ng martial law yan. May dugong Marcos po yan, mga tambay. Ano po ba ang dugong Marcos pagdating sa martial law? Di ba? Tumagal po sila sa kapangyarihan dahil sa martial law. Di ba? Kaya nga po tumagal ng mahigit 20 taon o 20 taon sa kanilang panunungkulan ang ama, ang Marcos Sr. dahil sa martial law. Ngayon, ano po ba nakikita natin ngayon? Halos lahat po natatapalan ng pera. Pati media yata natatapalan ng pera. Pati po yata men in uniform natin. Ang ating mga general, hindi kaya natatapalan din ng pera at mga tulog. Walang nakikitang problema at korupsyon sa gobyerno. Pati ang issue po ng droga o drug addict o gumagamit ng drugs ang Pangulo ay bulag din po at hindi po nakikita ng mga men in uniform natin, mga tambay. Bakit kaya? Hindi kaya doon sa sinasabing 1 trillion pagpapabagsak sa Vice President at dating Pangulong Duterte o Pamilya Duterte ayon na mismo sa marites ng Senadora Amy Marcos, di ba? Ang manang, di ba? Ang adeng ng senadora, di ba? Kaya nakakalungkot po, mga kabayan. Kaya dito, babanatan natin ito mga kababayan, lalo itong mga walang kakwenta-kwenta, mga sinungaling, mga wala naman pong ginawa sa lipunan, sa bayan natin, mga salot kung ituring natin ito. Di ba? Hindi na nga po dumami ito noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Napakarami po nito. Ito pong sumusuporta sa mga kaliwa. Ito mga CPP, NP, NDF. Konti na nga lang po natin Ngayon, maaangas pa. Sila pa ngayon na nag-ahari. Nakapagpapa-impeach pa. At yung sinasabi po nila, natututukan daw po, dapat daw pong tutukan ng Vice President yung issue ng korupsyon. Yung issue nga ng korupsyon, confidential fund at yung sinasabi po sa DepEd corruption, wala ngang hearing Kung hindi ba kayo mga gago, nasaan ang hearing? Inimpeach nyo ang Vice President, ina-impeach nyo dyan ng napakadali, isang araw na wala man lang hearing, ni hindi man lang nyo pinatawag ang Vice President sa House Committee on Justice nyo dyan. Kayo-kayo lang ang nagdesisyon. Ni hindi man lang nakasagot ang Vice President sa mga pinail o sinampan yung impeachment sa kanya sa Kongreso. Tapos na dyan. Ngayon, ang usapin nasa Senado na. Dahil kailangan din ma-impeach siya sa Senado, ganun. Ganun kayo katindi. Di ba? Hindi ba kayo lumalabag sa batas? Mismo ang inyong rules, nilalabag nyo para lang masabi po mapagtakpan dahil minadali nyo ito para doon sa issue ng bicameral. Di ba? Doon sa bicameral itong bicameral conference ginawa nyo nga committee report. Di ba? Na mga blanco na trillion ang budget natin. Timing na timing Tapos, pagka nagkagulo ang bansa, at nag-aklas sa mga Pilipino dahil i-impeach nyo ang Vice President, di ba? Madali na kayong mag-declare ng martial law. Di umano. Di ba? Napakadali. Di umano. Mag-declare ng martial law. Kaya maging matalino po tayo, mga kababayan. Dahil alam naman po natin na may history po ito. May history po ito pagdating sa martial law din. Mga kababayan. Dahil ngayon nakita po natin kung talagang itong mga tao na ito ay gusto po ng ating bansa ay paunlarin at dalin po sa napakagandang buhay ang mga Pilipino. Sa tingin nyo, ganito ang gagawin nila sa 3 taon o 6 na taon? Ganito? Ganito po ba magpaunlad, magpayaman ng bansa at magbigay ng maraming kapaki-pakinabang na hanap buhay sa ating bansa? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Ganito po ba ang dapat at aasahan natin na gagawin nila? Ito po ba yung mga pangako na gagawin nila? Ibabalik po nila ang puwersa ng NPA, mga sumusuporta na CPP, NP, NDF, Makabayang Black, ibabalik po nilang puwersa nito. Tapos lahat po ng may issue na korupsyon, droga, palalayain. Ito po ba ang isang kapaki-pakinabang para makapagpaunlad ng bansa?
laganap ang droga, krimen. Pati po ang ating mga kabataan nakikidnap pa ngayon. Ang mga kabataan. Isang damukal na nakawan, krimen, durugista sa ating mga barangay. Nagkalat na naman sila. Ito po ba? Kung sa tingin nyo, kung ganito programa nito ng Pangulong Marcos, mananalo ba ito kung ganito programa niya? Ibabalik niya lahat? Gagawin niyang kakampi lahat? Ang mga sinuka, mga inidoro, nilagay sa inidoro ng mga Pilipino, nagbalikan ngayon. Dilaw, pink, liberal, kasama pang makakaliwang grupo. Ibang klase, di ba? Ngayon, maaangas. Itong mga ulupong na ito. Ulupong ito eh. Di ba? Mga balimbing. Mga balimbing itong mga ito eh, di ba? Sobrang balimbing. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung makahimod ng mga puwit ito, di umano. Di ba? Nang 6 na taon. Saka mahirap mga tambay. Ano mahirap? Hindi nila kayang pabagsakin ang ginawa ng mga Duterte. May nakita ang mga Pilipino eh. Nakita ng Pilipino kung ano ang ginawa ng pamilya Duterte. Sila, 3 taon na ano ba ginagawa? Pamumulitika. Demolition job. Puro issue ng korupsyon. Ginto. Di ba? Yung paborito ni Sandro Marcos, si Congressman Sandro, yung paborito niyang Maharlika Investment Fund. Di ba? Pati yung issue ng bicameral conference committee report. Di ba? Nabangkarote na yata ang ating PhilHealth. Andiyan pa ang SSS, GSIS. At yung pinagbilan pa ng airport, yung facility natin, nabenta na yung operation dyan. At marami pang binebenta sila ng mga asset natin. Nagpaplano po magbenta pa ng mga asset natin ito. Mga kababayan. Kaya iniintay na nga lang ni Kamanong mabenta ang Malacanang Saka ang Senado at ang Kongreso, maibenta na rin po. Dahil sanay na sanay po sila ngayon magbebenta, mga kababayan. Ibang klase. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo ngayon mga kababayan at magbantay, magmasid. Ito, nakita po natin sa bagong Pilipinas ang lahat ng klase na isinusuka natin sa ating bansa, ang mga kinamumuhian natin noong mga panahon po ni dating Pangulong Duterte, sila na po ngayon ang magkakasama, mga kababayan. Kaya wala na po tayo ibang gagawin, i-demolish sila at bantayan po natin ang COMELEC, mga kababayan. At yung sinasabi ng Vice President, God save the Philippines. Kailangan po natin iligtas ang ating bansa sa kanila, mga kababayan. Iligtas natin ang ating bansa. Ibangon natin muli kamukha ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ang takot mga durugista, ang takot mga kriminal, ang takot drug lord, ang takot mga politikong korap. Di ba? Sila ang mga takot. Pero sa bagong Pilipinas, sino po ang takot? Tayong mga Pilipino ang takot sa drug addict, sa durugista, takot tayo sa drug lord. Takot tayo sa mga politikong magnanakaw. Di po ba? Takot tayo sa mga kriminal. Tayo na ang takot. Wala na tayong kapayapaan ngayon. Laga na po sila ngayon, tayo takot. Samantalang sa panahon ni dating Pangulong Duterte, silang takot. Pati mga general, takot. Nagsisitago nga mga politiko. Nawawala sa Pilipinas, tumatakbo. Takot sila. Takot silang gumawa ng masama. Ngayon, hindi na sila takot gumawa ng masama at mangurap. Tayo na ang takot ngayon sa kanila, sa mga korap. Mga kababayan, iyan po ang malaking pagkakaiba. At itong grupo ng CPP, NPA, NDF, Makabayang Black, takot na takot ito sa mga Duterte. Takot! Ngayon, nakita nyo po, mga hari. Kaya wag tayong pumayag, mga kababayan. Wag po tayong pumayag sa mga ganitong klase ng tao. Na mga nagbabalat kayo, nagpapakatupa. Pero ang mga kulay at nasa loob nila ay parang mga kambing, mga lobo, mga tambay. Tupa lang kung umasta. Pero ang pagkatao, mga lobo, mga kambing, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, magpakatalino po tayo. I-save po natin ang ating bansa. Save po natin. Kailangan po natin i-save ito sa kanila. Nakita po natin kung paano po nila pagsamantalahan ang ating bansa
ang ating konstitusyon. Nakita nyo po kung paano nila pagsamantalahan ang ating saligang batas at lalong-lalo na ang ating kaperahan, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, nakakalungkot lang po. Meron nagbali ka na naman po ang mga gago, siraulo, tarantado sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo mga kababayan. Mag-iingat po tayo sa panahon po natin ngayon, lalo sa bagong Pilipinas. Nakakatakot po at nakakalungkot mga kababayan. Paalam. Ingat po. Ingatan nawa. Bye-bye.